Paano nagsimula ang boxing sa Pilipinas? Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao? Hindi lang niya ipinakilala ang husay ng mga Pilipino sa larangan ng boxing, kundi itinuring din siya bilang isa sa pinakamahusay na boksingero sa buong mundo, ika nga ang GOAT ng boxing. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, paano nga ba nagsimula ang sport na boxing sa Pilipinas? Paano ito naging isa sa mga kinahuhumalingang palakasan ng ating bansa? Tara, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay sa kasaysayan sa pamamagitan ng paano nagsimula ang boxing sa Pilipinas. Pinaniniwalaan na bago pa man dumating ang mga mananakop, mayroon ng anyo ng boxing sa ating bansa. Noon, ang mga sinaunang Pilipino ay nakikipaglaban gamit ang kanilang mga kamao, walang gloves, isang uri ng bare-knuckle fighting na kalaunan ay naugnay sa martial art na kali. Sa halip na simpleng santukan, may kasamang kutsilyo o sandata ang labanan. Nang dumating ang mga Kastila, ipinagbawal ang ganitong klase ng labanan na may armas, kaya mas lumaganap ang hand-to-hand combat gamit lamang ang kamao at katawan. Noong 1898, matapos mapasakamay ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa Espanya, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899. Sa panahong ito, ginamit ng mga sundalong Amerikano ang boxing bilang isang paraan ng pagsasanay sa labanan. May mga ebidensyang nagpapakita na ang mga Amerikanong sundalo ay nagdala ng boxing gloves at itinuro ito sa mga bilanggo. Ngunit ang tunay na pagpapakilala ng Western-style boxing sa Pilipinas ay iniuugnay kay Frank Churchill at sa Tate Brothers, mga Amerikanong negosyante na nagtayo ng carnival at horse racing track sa Maynila. Dahil mahilig din sila sa boxing, dinala nila ang sport sa bansa at nagsimulang magturo ng American-style boxing sa mga Pilipino. Noong 1921, ginawang legal ang boxing sa Pilipinas, salamat kay Churchill at sa Tate Brothers na nagtatag ng Olympic Boxing Club in Manila, ang kauna-unahang boxing club sa bansa. Sa panahong ito, nagsimulang makilala ang kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng boxing sa pandaigdigang entablado. Isa sa mga pinakaunang haligi ng boxing sa Pilipinas ay si Pancho Villa, ang unang Asyano at Pilipinong nagwagi ng Universal World Flyweight Championship matapos talunin si Jimmy Wilde noong 1923. Kasama rin sa mga unang Pilipinong kampiyon si Louis Logan, isang Filipino-Spanish boxer na naghari sa welterweight at heavyweight division. Noong 1955, muling umangat ang boxing sa bansa nang manalo si Gabriel Flash Elorde laban sa Hall of Famer na si Sandy Sadler. Hindi lang dito natapos ang kanyang karera, dahil nang umakyat siya sa timbang, pinatulog niya si Harold Gomez sa ika-7 round para makuha ang Super Featherweight Championship. Wow! Hindi basta-basta bumitaw si Elorde sa kanyang titulo. Nanatili siyang kampiyon sa loob ng 7 taon at nakapagtala ng 10 sunod-sunod na matagumpay na depensa ng kanyang titulo. Matapos ang kanyang kasaysayan sa boxing, nagkaroon pa tayo ng 20 iba pang world champions gaya ni na Roberto Cruz na naghari sa light welterweight champion noong 1955, at Jerry Peñalosa na naging 2 beses na world champion sa super flyweight at bantamweight divisions. Sa kabila ng tagumpay, unti-unting humina ang kasikatan ng boxing sa Pilipinas dahil sa paglakas ng iba pang sports tulad ng basketball. Muling nabuhay ang interes ng mga Pilipino sa boxing nang lumitaw si Manny Pacquiao. Ang kanyang agresibong estilo ng pakikipaglaban ang nagdala sa kanya sa tuktok ng tagumpay. Taong 2001, lumaban si Pacquiao bilang heavy underdog laban kay Lelohonolo Ledwaba, ang reigning super bantamweight champion mula South Africa. Ngunit sa laban, pinulbos ni Pacquiao si Ledwaba at naging bagong super bantamweight champion. Ito ang naging simula ng kanyang legendary career.
Sunod-sunod ang kanyang panalo, nagwagi siya ng 8 world title sa 8 magkakaibang weight divisions, isang hindi pa nararating ng kahit sinong boksingero sa kasaysayan ng boxing. Siya rin ang kauna-unahang boxer na naging world champion sa 4 na magkaibang dekada. Isa sa mga highlight ng kanyang karera ay ang laban nila ni Floyd Mayweather Jr., na tinawag na The Fight of the Century. Hanggang ngayon, ito pa rin ang may hawak ng record bilang pinakamalaking kinita sa pay-per-view boxing history. Kasabay ng kasikatan ni Pacquiao, lumitaw rin ang isa pang world champion, si Nonito the Filipino Flash Donaire, na nagwagi ng world title sa 4 na magkakaibang weight classes, sa flyweight, super flyweight, bantamweight, at super bantamweight. Hanggang ngayon, patuloy na umuusbong ang boxing sa Pilipinas at patuloy tayo sa pagpapakita ng world-class na boksingero at mga champions. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nagpakilala at nagbigay ng malaking kontribusyon sa boxing. Kasama na rito ang mga makasaysayang techniques gaya ng bolo punch na ipinakilala ni Seferino Garcia, at ang natatanging record ni Manny Pacquiao na tinanghal na octuple champion, ayon sa Guinness World Records. Hanggang dito na lamang po. Sana ay may natutunan kayo sa maikling kasaysayan ng boxing sa Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat po.